Alam niyo na ba guys yung horrifying fast history ng The Killing Tree sa Cambodia? Tara, kwento ko sa inyo. Ang Killing Tree sa Cambodia ay isa sa pinakamadilim na bahagi ng kasaysayan ng bansa noong panahon ng Khmer Rouge taong 1975 hanggang 1979. Matatagpuan ito sa Choeung Ek Killing Field, isa sa maraming mass execution site sa Cambodia, kung saan libu-libong tao ang pinatay sa ilalim ng rehimeng Pol Pot. Ang Killing Tree ay naging simbolo ng matinding kalupitan dahil ginamit ito ng mga sundalong Khmer Rouge upang brutal na patayin ang mga sanggol at maliliit na bata. Ayon sa mga nakaligtas at historical accounts, hinahampas ng mga sundalo ang ulo ng mga bata sa puno hanggang sa mamatay sila. Ginawa ito upang maiwasan ang anumang paghiganti sa hinaharap, isang konseptong tinatawag nilang destroying the roots. Ngayon ang puno ay bahagi na ng Choeung Ek Genocidal Center, kung saan makikita ang mga pulang wristbands at iba't ibang alay mula sa mga bumibisita bilang paggunita sa mga inosenteng biktima. Talagang nakakatindig balahibo ang kasaysayan ng Killing Tree at isa itong paalala ng malagim na kahapon ng Cambodia. Ang Khmer Rouge ay gumagamit ng brutal at hindi makataong paraan ng pagpatay upang mabawasan ang gastos sa bala. Sa kaso ng Killing Tree, hinahampas nilang ulo ng mga sanggol sa matigas na katawan ng puno upang mabilis silang mapatay. Minsan, ang mga ina ay pinapanood pang mamatay ang kanilang mga anak bago sila mismo patayin. Ang Choeung Ek ay isa sa mahigit 300 patayan o mass execution site sa Cambodia. Dating isang simenteryo, ginagamit ito ng mga Khmer Rouge bilang lugar ng pagpatay sa mga taong pinaghihinalaan nilang kalaban ng rehimeng Pol Pot. Ang mga biktima ay kabilang sa mga intelektual, profesional, dating opisyal ng gobyerno at kahit sinong pinaghihinalaang traidor. Sa kasalukuyan, isang estupa o Buddhist Memorial Tower ang itinayo sa Choeung Ek upang alalahanin ang mga biktima. Nasa loob nito ang libu-libong bungo at buto na na-recover sa mass graves. Dahil sa matinding kasamaan ng mga nangyari sa Killing Tree, marami sa mga nakaligtas ang nagkaroon ng trauma. Ang ilan sa kanila ay nagsulat ng mga libro at nagbahagi ng kanilang kwento upang hindi ito makalimutan ng mundo. Ang Cambodia ngayon ay may organisasyong nagsusulong ng edukasyon tungkol sa genocide upang matiyak na hindi na ito mauulit. Bago dalhin sa killing fields, karamihan sa mga biktima ay kinukulong muna sa S21 Tuol Sleng Prison, isang dating high school na ginawang torture center. Doon sila ay pinahihirapan, pinipilit umamin sa mga krimen na hindi nila ginawa at pagkatapos ay dinadala sa Choeung Ek upang patayin. Matapos bumagsak ang Khmer Rouge noong 1979, umabot ng ilang dekada bago nagsimula ang paglilitis ng mga leader nito. Noong 2006, ang Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia ay itinatag upang panagutin ang mga dating opisyal ng Khmer Rouge. Isa sa mga pangunahing inakasuhan ay si Kaeng Guk Ev, o mas kilala bilang Doge, na siyang namuno sa S21 prison. Siya ay nahatulan ng habang buhay ng pagkakakulong noong 2010. Ang Killing Tree ay hindi lang isang bahagi ng kasaysayan kundi isang mahalagang babala tungkol sa kung paano maaring humantong sa genocide ang matinding ideolohiya at diktadura. Maraming bumibisita sa lugar upang mag-alay ng panalangin at wristbands bilang tanda ng paggalang sa mga inosenteng buhay na nawala. Talagang isa ito sa pinakamalupit na simbolo ng kasaysayan ng Cambodia at patuloy itong nagsisilbing paalala ng mga trahedyang dulot ng isang rehimeng walang habag.